This is actually quesadilla. Ewan. Yeah. And I don't know what they call it. For this food. Madaming tao akong gusto orderin kasi maraming tao makapagod. Or waiting din. Mga random day. Mga 1 hour lang kayo. Mga gagawa nyo lang din 1 hour lang. Alam mo, gusto kong pumunta ng Korea para lang sa pagkain. Subway? When is it? Because Nice. ang mali ko dito, hindi ko na-prepare ng hot sauce, pero ang sarap pa rin. Ang bread ay oregano parmesan. Oregano, parmesan. You know, pag order ka ng Subway, sobrang importante sa ano yung choices of bread mo. And the rest is additional. And I add beef plus. Gusto ko yung parang paano. Si Kuya Kurt, diba, hindi siya pilit na parang kailangan marami siyang bibili. Gusto ko nung matanis na to sa bahay. Gusto mo ba? Bibili ka lang ng olives and jalapeno. Mas masarap pag may jalapeno. White onion. Gagawin mo lang siya medyo sweet style. Then, pickled and Tomato. maging Korean na lang kaya. Cheese kami yan. Pancho. Cheesy quesadilla. Tikman natin. Lasang cheese. Excuse me. Pinunas. Malasang. Ang sarap ng cheese kasi bilang nila dito. Akala ko naman lahat na bibili mo. Ang sarap. May nagsisimot na dito. Oh. Ang sarap kasi ng cheesy quesadilla. I just realized today na hindi ako pang mga food vlog kasi sobrang mabilis akong mabusog. Sobrang mabigat sa tiyan. Digay na digay, sige. First meal of the day ko to. Ano oras na? Alas 3? Alas 4? 4:30 na pala. Bawal ako sa may sugar. Hindi ako pang food vlog kasi sobrang bilis mong mabusog. Subway. Binusog mo na naman ako. Busog na naman ang person. Pwede na din yan. Ganyan lang. Kasi mang hirap naman malaman ng mga tao na nagbablog ka. Baka isipin naman nila lahat ng vlogger mapera. Ibahin niyo po kami. Kami lang po yung vlogger na walang pera. So, we're here in Dasma, SM Dasma. Naggala na naman ang mga paa. Sobrang layo naman ng narating. Ngayon ka talaga mag-grocery? O sige, konti lang. Sige, yung kasya lang sa bag. Hi! Grocery day! Nobody gonna know. Kasi hindi nila malalaman. Korean food. Ikaw na mabahala. Basta yung pang-yogurt ko lang.
difficulty in the film effects because of mga natin. So, yung plain lang. Punta tayo. Daddy? Ano pang bibilin mo? Alam mo, baka mapuno na kasi to. Pita bread. Maglaging bibili ng masasarap na keso para quesadilla. Oh my gosh. Dahil di natin kayang bitbitin to, konti lang. Kahit siguro malaki tong... Kasi, Oo. Parang marami pa din ako hindi makita dito. Like yung sisig mo. cyber zone naman. Kaya nga eh. Buy here in BLK. BLK. This is protein yogurt with granola and chocolate dip. Thank you, Daddy. Violet natin. Dito pala yun. Sarap eh. Tamis. Yung chocolate dapat. Sarap. Ang granola, parang lasang bukayo. Sarap, men. This is actually us always sharing in one food because there's a girl na laging hindi kaya umubos ng pagkain. Ako puti. Okay na ako kasi ang tamis. We're here in SM Dasma. Nagpapalamig sa BLK. I'm grateful kasi naayos na yung laptop ko. Gumastos lang kami doon ng 3,500 and for warranty of 1 month. So, check natin kung masisira pa ba siya after 1 month. Sana hindi na. At makapagtuloy-tuloy na tayo ng work. Oh my gosh. Ang hirap pala maging vlogger na to. Sobrang sarap ng granola, ng yogurt. This is protein yogurt. Si Daddy nauubos na to kasi madalas, lalo na pag matamis, di ko kaya. Sobrang tamis. Sarap yung granola. Yung matamis yung... That's healthy granola. Yung naging problem ng laptop ko ay pumutok yung dalawang capacitor. Yung sabi niya nung una is nag-negative charging na siya hanggang sa pumutok na yung capacitor. Tama ba ako, Daddy? Na yung capacitor ay part ng motherboard? Yes. Yes. So, ayun, thankfully, naayos siya. At papakita ko sa inyo kung gaano lang kaliit. Tinago ko siya. Like, mas maliit pa to sa totoong hikaw. Nilagay ko siya dito sa may resibo namin ng kinain. Ganyan lang siya. Para lang siyang lisa. Para lang siyang lisa. Na nagawa agad ni Kuya ng 1 hour or baka last hour pa kasi umalis kami at kumain kami kanina. But thankfully, nagawa na siya. And hopefully, hindi na siya masira ulit. Kasi ang mahal, my gosh, 3,500 agad. For the repair. Kasama na labor dun, no? And kanina, nagbablog ako sa may subway. Napansin siguro ng mga tao at customer na, employee na, nagbablog kami. Nag-smile naman sila. Nakaka-happy. Kasi pag nakakakita yung iba ng vlogger, parang automatic nagbibigay yun sa kanila ng positive feelings. Pero my gosh, nakakahiya kasi wala naman kaming pang-tip. We can give naman tip pero sobrang maliit lang. Pero hindi naman kami yung parang tulad ng mga big vloggers na namumudmud ng pera. Kuya Kurt, o maybe malay nyo sa future, di ba? Lalo na kung may mga magsusupport dyan. Let's see kung anong mararating. Baka sa future. So watch and subscribe. Subscribe. And we're so happy kasi dahil sa malit yung camera ko, I can do this kind of vlog nang hindi masyadong nagka-attract ng maraming tao. Because, oh my gosh, hindi ko alam kung anong gagawin ko as an introvert. Slowly lang, in-overcome natin yung fear natin na makita tayo ng mga tao. I-overcome natin yung fear natin. Pero slowly lang. Kasi mamaya naman himatayin na lang ako sa labas bigla-bigla. kasi nakakita na ako ng mga tao na, at marami na nakakakilala sa akin. Gusto ko pa rin naman ng normal na life. Yung tipong makakakain ako nung walang nagbibideo sa akin. Kasi nung nandun ka tayo sa food park kahapon, my gosh, may mga nagkukuha na ng video. Hindi ko alam. Piling ko naman buburahin din nila yun. Pag nakita nila, ay, hindi naman pala sikat.
Feeling ko ganun. Pero, out of their curiosity siguro, they take a video para malaman nila kung sinong vlogger to. Pero, sorry na guys, we're not food vlogger. We're just normal human beings. Ang hirap naman, ang taba na nga namin. Nag-ano kami ni Daddy kanina, nagtimbang kami ni Daddy sa bahay. Kasi dumating na yung in-order ni Daddy na natimbangan, na nakokonect siya sa cellphones para matatrack namin kung ano yung timbang namin. So mamaya, siguro, dahil syempre bago pa, itatry namin kung ilang calories yung nadagdag sa mga kinain namin sa araw na to. And oh my gosh, ang hirap talaga ng CR sa mga public places. Sobrang nangangailangan ako ng private moment. Pero ang haba ng pila kanina. I'll show you guys yung outfit ko ngayon. Kitang-kita yung katabaan ko. Lumabas ako ng bahay kanina, tapos nakamotor lang kami, tapos wala akong jacket. So, ayan ang katamaran. Kala mo naman napakalit ng braso eh. Pineflex pa kung saan-saan. Ano nire-research ko, Daddy? Para gumawa ng yogurt. So gusto niyang talunin si Belky. Ayun ba yung purpose? Yes. Nakabili lang siya. Nakabili si Daddy ng yogurt maker sa bahay kanina. So dumating na din yun kanina kasi sobrang nangangailangan na yung katawan ko ng nutrients, proper nutrients. So tatry niya. Akala niya talaga kaya niyang talunin si Belky. Matatayunin ba siya ng ganito? Let's see. Wow. Akala mo naman talaga. Tignan nyo. Ang cute, diba? So, uwi na kami. After ni Daddy kumain ng yogurt, ng protein yogurt, we're going na sa grocery. Kasi, bibili si Daddy ng rice. I hope you guys doing well. Kaway-kaway naman sa bilbil ko sa leeg na malapit ka na rin tatanggal din yan soon. Wala akong makwento sa kanila kasi feeling ko gusto ko nang gumamit ng public toilet. No, private toilet. Toilet pala. Uminom ng maraming water. As in, let's go home. Okay. Okay, go home na daw. Dahil naghahalo na yung pakiramdam ko na nangangailangan ng privacy. A little privacy. Feeling ko, uuwi na ako. Kasi gusto ko ma-feel yung happiness. Yung totoong happiness. Pero natatampulan siya ng pangangailangan ng privacy sa mga oras na to. At para matry na natin yung laptop. Oh my gosh, I'm so excited. Gumawa ako ng kimchi rice na may gochujang. Then meron ditong Mr. Fry ko yung bean sprout sa sesame oil and carrots. And nilagyan ko lang ng fresh cucumber. Hindi ko na ito Mr. Fry. Fresh yan na binagatan natin hiwa. And ang sirang egg at kimchi. This is homemade kimchi ni Daddy. Oh my gosh. I love fermented foods. At gumawa ako ng ganito. Wait. This is 1 piece cucumber, 1 piece big carrots, 1 apple, 1 orange, 1 lemon, and mga 1 inch ng luya. And maraming ice. This is so fresh. So ito ay fresh kinds of retinol. Oh, drink your skincare. Retinol. Nice. Sa kanya dito yung mas madami, ha? Binawasa to sa akin. Kasi ito yung pagkain natin ngayon. Nilagay ko lang to sa rep. So, char! Ang sarap ng sobrang lamig. Hindi na ako nakakapag-video ngayon kasi ewan ko ba, tinatamad ako. Busy pa. Babuyin natin. Ang ganda kaya ng pagkakaluto ko sa kimchi rice. Nilagay ko lang dyan yung sabaw ng kimchi. Yung cucumber kimchi. Kaso yung egg, 2 piraso na lang kasi yung egg na meron dito sa bahay. Tapos ito, hindi ko to stir fry. Fresh yan na cucumber. Pero ang pinaka gusto ko dyan is madaming bean sprout. Ang sarap ng fresh na bean sprout. Ayan. Tapos, lagyan natin si Daddy ng fresh na homemade. Ang galing ni Daddy gumawa ng fresh na kimchi. Ay, ako ba? Hindi ba? Ako yung magaling. Tara, kain tayo. That's for today. Tara na.
Turn. Anong oras na? Time check. It's 5:19. Yan, 5:19. Tara, kain na tayo. I'm hungry na kasi. Yan, kakain na ako. Daddy, honest review ha. Sarap. Pwede mo pang dagdagan na ng gochujang yan. Grabe, kahit feeling ko saglit pa lang ako sa kusina. Naka 1 hour na agad ako nun. Mahigit 1 hour. Bakit ganun? Kaya sa iba dyan, huwag kayong mag-aasawa agad-agad. Lagi kayong laman ng kusina. Okay. Natagalinis ang bahay. Char! Si Daddy naman minsan lang kumikilos. Pero may mga times na katulad nito. Daddy, pa-help nga pa. Hawak nga nung sobrang init eh. May mga days na katulad nito na kailangan nating magpaka-asawa, you know. Because ayun ang dahilan kung bakit tayo nag-asawa, to take care of each other. Hindi naman para maging katulong. Kung hindi, para alagaan nyo yung isa't isa. And I love taking care of my husband, especially pag napapansin ko na busy siya. At busy din naman ako, pero may mga times kasi na pag hindi naman busy si Daddy, he's the one doing everything. Tapos ako mga medyo arty-artyhan lang, ganun. Pero may mga araw na ganito na I have to take cover. Kasi kung hindi, para saan pa nag-asawa tayo? Daddy, meron akong ginawa kahapon dito na binabad na mangga. Binabad ko lang yan sa asin. Kasi natira yan sa mga hindi ko nakain. Kasi gabi na. Alas 10 ng gabi, alas 11 ko makain ng mangga. Manggang kalabaw. At gumawa ako dito ng, hindi ko alam kung nakikita niyo, bagoong. I'll show you. Daddy, pwede na ba yung bagoong ko? Masarap ba? Oo, maalat talaga siya. So, Daddy is being honest. Kahit isa't kalahating asukal na yung nilagay ko. Dapat ba hinuhugasan ng bagoong? O sadyang maalat lang talaga ang bagoong? At, partner niya to. So, itong mga food na to ay early dinner namin because it's already 5 and kailangan na namin mag-dinner para matutunaw pa. Oh! Kamusta lasa? Sarap. Totoo? May lasang smoky. Oh, nasunog ka mo. Burning, gano'n. Smoky pa siya nalalaman. Nasunog ka mo. Kasi napindot ko pala yung stir fry na hindi ko sinasadya. Tapos nakita ko naka-max siya. Like naka-10 yung Ayun nga. Kasi full na full. Tapos ako nakita ko, kaya pala. Dapat 4 lang to. Tapos dito 10. Kain na. Try nyo to. Masarap. Kimchi rice. Pwede nyo itong lagyan ng beef bulgogi or mga stir-fry ng mga beef slice meat. Try nyo. Hey God. Tara na, balik ka na sa mami mo. Huwag ka ng tampo, ha? Kinausap yung camera. Kinausap yung camera. Nakakaputi dito. Ring light. Ring light. flashlight. Kita mo, bakit ka ba may baong flashlight? Ring light. Flashlight. Pumunta lang naman ako dito para sabihin sa'yo na. Gulat ako sa'yo, Min. Ayun na. Pakihin ako. Ang tahimik ka ng paligid, tapos bigla kang nandyan. Sasabihin ko lang naman na ang sipag mo. Oh, yeah. Kailangan natin ng yogurt sa buhay. Tapos na itapon niya yung yogurt doon sa Tapon ko tuloy. ay, yung yogurt, yung gatas. Nakakatawa ka naman. Ayun yung problema dito sa bahay namin. Lagi na lang yung mga tao gulat na gulat. Hindi nga kita ginulat. Hindi kita ginulat, Ay, promise. nagulat ako sa'yo. Eh, Buti hindi ko na itakpo ng ganun lahat, oh. Uy, ang mahal pa naman ng gatas. Gumagawa kasi si daddy ng yogurt. Tapos bigla ako nagsalita sa likod niya. Mas grabe ka kaya manggulat sa akin. Sige, tama ka. Binaboy na pancake. Uy, hindi to. Midnight snack. 12:46. Dati kunwari ka pa ayaw mo ng pancake mo pero inuhos mo na agad. Sino po kumakain ng mga alas 12 dyan? Mga 12:30. Lagyan natin na pinapapak kung ano. Birch tree. Gatas. Nang pinapapak ng gatas. Sino kumakain ng pancake dyan? Ano? Walang tayong ginawa sa bahay na to kundi kumain. Gugutom na ako eh. Real time Paris? Okay.
Parang masarap yun ah. Nagulat ka? Hindi ako nagulat. Na-encourage ako. Ito na yung pagbabawas natin ng pagkain. Ay, gosh, sabi ko pala no sugar din yan. NANI?! Hindi sugar. May sugar to. Si baby natin. Baby! Good boy! Ano bang masarap kainin kapag ganito? Gantong panahon? Malamig. Oh, yung tag-ulan ngayon. Tara. Malamig. Tapos take out ka ng pwedeng pang stock ng sarap para pag umulan bukas, di na tayo lalabas. Pares, no? Ano pong ginagawa nyo kapag tumatakas kayo sa aso nyo? Di ba kumakain kayo tapos nakakaamay na naman yung aso nyo? Wala na, nasa ilalim na. Dalawa na tanong ko sa kanila. Sabi ko, una, anong masasuggest nilang pagkain food trip kapag gantong oras, madaling araw? Pangalawa, anong ginagawa nila kapag kumakain sila tapos yung aso panihingi? Paunahan. Lalo na kung chocolate cake yun. Palagay lang ng sagot sa comment box. Pag-comment sa comment section. Vlogger. Ay, sarapan ka ba? Pag may gatas. Malambot yung pancake, masarap. Hello, hello! I'm back! So, I'm okay na. Mga 1 week din ako, hindi na diarrhea. Thankfully, okay na ako ngayon. I have to drink this 30 minutes before ako kumain. Pero unfortunately, nakalimutan ko na naman. Kaya, kakain na tayo. Bahala na si Batman. Ay, ito na lang. Ready na lang natin yung gamot pag sumakit. So now, ipapakita ko sa inyo kung ano yung niluto ko. Nagprito lang ako ng itlog, pritong talong. Tapos, pinirito ko itong maliliit na dilis. Tapos, nagiwa ko ng kamatis, tapos pinakuluan ko siya. Gumawa lang ako ng sausawan na may sili at kalamansi. This is bagoong. Kakain lang kami ng kanin. Meron kami ditong brown rice. Kalahati lang yung kakainin ko dyan. Tapos, meron si daddy dito. Gumawa si daddy kahapon ng kimchi. It is his homemade kimchi. Dito mo na lang dito. And this is cucumber kimchi. Ayan. May natira akong sabaw ng sinigang kahapon. That's what we're going to eat now. So, kakain tayo habang chumichika kasi sa sobrang bilis kong kumain, lagi ko nakakalimutan mag-slow down. Kakain tayo ng mabagal habang dinadaldal ko kayo. Si daddy halos nagpe-prepare ng food. And slowly, parang kahapon, nakakain ako ng sinigang. Nakakakain ako ng kanin. Wala pala akong sausawan nito. Masarap ng sausawan nito, diba? Ano, toyo. Clean girl lang ang atake natin today. Wala tayong makeup, wala tayong kilay, wala tayong lipstick, walang kahit anong foundation or cream. Ano na ba ko? Habos yung kimchi. Masarap. You know, this past few days, we're more into eating fermented foods. Kasi nagawa na si daddy ng yogurt. Nice! Masarap ang gawa ng yogurt. Successful. Yes! Gumawa kami ng kimchi. Pang second day pa lang ng kimchi na to. Pero masarap na. No, daddy? Hindi na siya ganun kaanghang. Nilagay ko yung kimchi sa rice. Favorite ko laging may sabaw ng sinigang sa bahay. Sarap. Favorite ko rin ang pritong talong na sinasawsaw sa toyo. Pero wala kasi ako nagawang toyo. Yummy! Okra. Masarap okra. Oo, ubusin mo yung daddy. Pero parang mas nauna mo na ubos yung kanin mo kaysa sa ulam mo.
Ano? Istro nito. May isa ko sa lalim. Ayaman mo na yung langaw. Ginawan ako ni Daddy ng lemon. Daddy, what is this? Lemon na lemon. Lemon honey lang daw. Oh my gosh. Kahati ko pa ata yung mga langaw sa sa dilis. Hindi na nakinaya. Ang stress na sa langaw. Ayun. Kasi wala ka na pong rice. Sobrang sarap ng gantong ulam. Alam niyo po, sobrang nag-crave ako sa gantong klaseng pagkain. Nung may sakit ako, nakakapag-scroll pa rin naman ako sa Facebook. Nakita ko po yung gantong post na may Filipino food. Tapos sunod-sunod na yung algorithm, tapos naghanap na ako. Tapos sinisend ko kay Daddy yon para magparinig na ayun yung gusto kong pagkain. Magaling ako. Tapos kanina, hindi siya nagluluto kasi namalengke kami kahapon. Tapos meron na siya sa rep. Tapos hindi nagluluto si Daddy. Feeling ko gusto na naman niya masarap na pagkain. Kaya ako na nagluto. Nagluto ako nito. Mabilis na siya lutuin. Like 30 minutes. Sarap. Hindi na niya na-enjoy yung pagkain niya kasi yung langaw. Oh. Bakit may langaw? Walang screen door yung pinto namin dito sa bahay. Ang saya ko pag ganito yung pagkain. Kasi ito yung mga 90s. Pag ito yung ulam nyo parang tapos Saturday, Sunday. Tapos kompleto kayo. Makalakihan ko yung lasa nito kaya ito yung masarap sa akin. So meron tayong fiber. May protein din tayo kasi may itlog. Ayan. Titiris ko na lang siya. May fiber. May kamatis. May favorite kong dilis. At may favorite kong talong. Sobrang magkaiba kasi kami ni Daddy. Yung masarap para kay Daddy yung mga karne, sisig. Pero ito kasi yung definition ko ng masarap. Tapos sabaw ng sinigang. Daddy, ba't hindi mo ba kinakain yung talong? Gusto ko na? Thankfully, hindi na ORS ang iniinom ko. Daddy is so scared na ma-dehydrate ako at ma-hospital. Actually, pinipilit niya ako the whole week na pumunta kami ng hospital. Siguro sa isang araw, mga 4 na beses, 5 beses niya akong kulitin. Pero hindi siya nagtagumpay. Because I'm so scared to go to the hospital nang ganun yung situation ko. Kasi pag nangailangan ako ng restroom, baka doon ako magkalat. So, I'm so scared na mangyari yun. And thankfully, I don't feel dehydrated. Look at my skin. Malakas ako uminom ng tubig at kung ano-ano pinapagawa ko kay Daddy. Ginawan niya ako ng buko shake. Bumalik ang buko. Buko. Fresh buko. Uminom pa rin naman ako ORS nung mga past few days. Kaso, sobrang iwi talaga yung lasa niya. Grabe. Kaya nung nakausap ko yung doktor, sabi niya, yes, tuloy mo lang yung pag-ORS mo. Pag mo itigil yun. And buti na lang din, wala dito yung doktor kasi hindi niya ako mababantayan. Tapos, nilagnat lang ako ng mga 1 day. Kasi parang 24 hours lang. Tapos, naging okay na din naman ako. Sadyang, sobrang nahirapan lang ako the whole week. Mga 5 days siguro. Kasi sobrang sakit ng tiyan ko. Kasi humihilab siya. Hindi ako nakakatulog ng maayos. Tapos pakiramdam ko, kailangan ko na lang laging pumunta ng CR time to time. Pero nung after namin magpa-tele, niresetahan ako ng doktor ng pang stomach pain, stomach cramps. Ngayon, slowly, mga 3 beses ng pag-inom. 3 lang, di ba? Nawala yung sakit ng tiyan ko. Meron pa naman sobrang minimal na sumasakit. Pero hindi na siya yung parang iiyak ka. And then kanina pagising ko, parang wala na. Or bago pa ako matulog kagabi. Parang, I think I'm healed. Sarap. Kung saan ko siya nakuha? Viral infection.
Kasi gumana eh. Evaluation sa akin, diagnosis. Acute gastroenteritis. Dahil nag-reseta siya ng gamot. Kumepekto naman siya. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Nakukuha ba yun sa food poisoning? Saan kasi kami alam ko lang saan kami kumakain. Kaya yan. Lesson, hindi pwedeng saan lang kumakain. Piling ko alimuum yun. Or cause ng change ng temperature or lamig. Pero hindi ako kasi nag-release ng gas. Pero sobrang sakit. Tapos, ginawa ni daddy, naglagay siya ng mainit na tubig sa dating bote ng wine. Tapos, hot compress ko yun. Pero hindi siya may-effect. Hindi siya nakakatulong. So, ayun nga, hanggang sa nagpa-telemed na kami. Kasi nga ayoko nga pumunta sa hospital. Kaya telemed lang. 3 beses lang ako uminom ng gamot. Okay na ako. And I'm back eating everything. You want rice? Tapos ang bilis-bilis ko pang kumain. Oh my gosh. And yan! Tapos na agad tayo kumain. Ang bilis kong kumain, di ba? Kala ko pag dumaldal ako dito, babagal lang akong kumain. But I guess hindi. Pero mabilis talaga siguro akong kumain. Since magwa 1 week pa lang today, since nagkasakit ako, I have to stay here inside the house and not prioritize the gala. Kasi baka hindi pa fully recovered ang ating body para lumabas. At may stress lang siya. What do you think, guys? Kung ano yung mga pwede kong gawin sa loob ng bahay as a content? Meron ba kayo mga idea? What do you want me to do? Gusto ko sanang i-share kung ano yung mga natutunan ko sa pagkakaroon ng acute gastroenteritis. Kaso, baka naman mas magmarunong pa ako sa doktor, di ba? Hindi nga ako pumunta sa hospital, tapos magmamarunong pa ako sa doktor. Hello, gusto ko i-flex pala sa inyo today ang tali ko. At hindi na naman kinatamaran ni girl ang magsuklay sa araw na to. Oh, I love skincare. Pero tamad talaga ako maglagay ng mga abubad sa mukha kasi sayang naman yung skincare. At kinukutkot na naman natin ang ating pimples sa ilong. Nagkaroon na naman tayo ng pimples na 1, 2, at 3. Dahil yan sa aking PCOS or PMOS. But what brand can you suggest, guys, that I can use as a pimple patch? Kasi pangarap kong bumili nun. Hindi pa ako nakakabili kahit minsan ng pimple patch. Hinahayaan ko lang siyang natural na matuyo most of the time. Kaso sobrang tagal. Meron ako dito dating pimples. Like, that pimples stayed for 3 months. Ganun siya katagal nagstay. What do you think? O, diba? Ang dami ko na naman kinain. Halatang may gana na akong kumain. And that's the only update I can share to you guys today. Because I'm going to enjoy my solemnity in this afternoon, and I hope tomorrow I can be back in doing this content again. And so you could see me out there. Feeling ganda-gandahan, arte-artihan, Ate Macho. Bye-bye!